Mga idol at kabayan, breaking news! Mga makakaliwa at tropa ng gobyerno nagkasagupa, 7 kalaban tumba sa bakbakan sa Masbate. Ibang-iba na talaga ang lakas na meron ang sundalo ng Pilipinas. Yung ilan sa kanilang mga kabayan dati nang sumuko sa gobyerno, pero bumalik pa rin sa kanilang dating gawa. Chinese Coast Guard na otakan ng Philippine Coast Guard. Di na kailangan pang gumamit ang Philippine Coast Guard ng water cannon. Sa usok pa lang, takot na ang mga barko ng China. Mga mag-aaral sa Mindanao gumawa ng unmanned aerial vehicle at unmanned surface vessel na katulad ng ginagamit ng Ukraine. Basta Pilipino, magaling. Kung kaya ng iba, kayang-kaya din natin. Hindi bababa sa 3 warship ng India ang dumating sa Pilipinas. Pilipinas at India magsasagawa ng Joint Maritime Patrol malapit sa Baho di Masinloc. Ito ay pagpakita ng suporta ng India na ang 2016 Arbitral Award ay final at binding. China, siguradong iyak na naman dahil suportado tayo ng India sa West Philippine Sea. Philippine Coast Guard sa isang madiskarteng paraan, ipinakita nito na kaya nating dumiskarte habang sumusunod ang isang malaking barko ng China sa isang barko ng Philippine Coast Guard. Upang hindi ito makalapit, ninakasan ng Philippine Coast Guard ang pag-andar ng kanilang makina upang lumika ito ng makapal na usok upang hindi makalapit ang barko ng China. Sa ibang balita naman, 7 miyembro ng makakaliwa ang nasawi at 9 naman na high-powered firearms ang na-recover sa isang matinding engkwentro laban sa mga tropa ng gobyerno sa Barangay San Mateo, Masbate. Ayon sa mga opisyal ng barangay, dakong alas 6 ng umaga noong ika-27 ng Hulyo taong kasalukuyan nang makarinig sila ng sunod-sunod na putukan na tumagal ng halos 30 minuto at nasundan ulit ng umaabot hanggang alas 8 ng umaga na nagdulot ng pangamba sa mga residente. Kinumpirma ng opisyal na isa sa mga nasawi ay dating residente ng San Mateo at dating sumuko na sa pamahalaan at dahil napasama ito sa mga namatay ay kanilang pinaniwalaan na maaring muli itong sumapi sa rebelding grupo. Patuloy naman ang pagkakilanlan sa iba pang mga nasawi. Ay, nagbara pre. Sa ulat ni Lieutenant Colonel Lazaro Kigao Jr., Battalion Commander ng 2nd Infantry Battalion, tinatayang nasa 15 rebelde ang nakasagupa ng tropa. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa panig ng gobyerno ayon sa opisyal. Dagdag pa niya, malaki ang naitulong ng mga dating rebelde na sumuko sa pamahalaan sa isinasagawang opensiba laban sa natitirang miyembro ng mamakakaliwang grupo. Napag-alaman na ilan sa mga surrenderies na ito ay nananatiling may komunikasyon sa kanilang dating kasamahan, dahilan upang matunto ng militar ang presensya ng mga rebelde at makamit ang positibong resulta sa mga operasyon. Hinihikayat ng Philippine Army na ang natira pang mga rebelde ay magbalik loob na sa pamahalaan na bukas at handang tumulong upang sila ay makapagbagong buhay at makapanumbalik sa normal na pamumuhay sa lipunan. Sa ibang balita naman, Pilipinas magsisimula ng gumawa ng mga unmanned aerial vehicle at unmanned surface vehicle sa isang Self-Reliance Defense Posture Forum na inorganisa ng Philippine Navy Naval Sea System Command at Naval Research and Technology Development Center. Ay kanilang pinapahalagahan ang unmanned technologies bilang bahagi ng asymmetric warfare strategy ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa mga eksperto, ang unmanned aerial system ay ang bagong teknolohiya upang magkaroon ng bagong lakas ang Pilipinas. Ito ngayon ang prioridad ng Philippine Navy na makagawa ng maraming unmanned aerial system sa ilalim ng Self-Reliance Defense Posture. Inihayag ng mga estudyante mula sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology ang isang scale model ng isang unmanned surface vessel na tinatawag nilang Sidlak Kanaway. Ang kanilang
kanilang flagship design sa ilalim ng Philippine Autonomous Littoral Interdiction Drone Program na ipinapakita ang kauna-unahang Philippine Navy Self-Reliance Defense Posture Summit sa Maynila. Ang nasabing drone ay may displacement na 650 kilo, may kakayang magdala ng payload na hanggang 150 kilo. Ito ay kayang mag-operate ng hanggang 84 na oras gamit ang parehong petrol at electric motors para sa propulsion at may 30 times optical zoom day at IR camera. Maaari din itong gamitin hindi lamang bilang isang surveillance platform, kundi pati na rin bilang isang suicide drone o yung madalas nating nakikitang mga drone na sumasabog. Ang the best dito mga kabayan, kaya na itong gawin dito sa ating bansa. Sa madaling salita, available ang lahat ng mga materyales dito sa Pilipinas. Ang layunin ay gawin itong mura at madaling gawin upang payagan ang potensyal na paggamit bilang mga suicide drone na magagamit natin laban sa isang mas malakas na puwersa ng hukbong dagat tulad ng China. Kapag ang ganitong uri ng drone ang umatake ng sabay-sabay, mahihirapan ang anumang barkong pandigma ng China. Sa ibang balita naman, mga barkong pandigma ng India dumating sa Pilipinas. Ang Eastern Fleet Flotilla ng India na kinabibilangan ng guided missile destroyer INS Mysore. Sa ibang balita naman, mga barkong pandigma ng India dumating sa Pilipinas. Ang Eastern Fleet Flotilla ng India na kinabibilangan ng guided missile destroyer INS Mysore, anti-submarine corvette INS Kaltan at replenishment vessel na INS Shakti ay nakadaong support ng Maynila ngayon. Ang pagdating ng mga warship ng India sa bansa ay para sa nakatakdang maritime cooperative activity na gagawin ng dalawang navy sa West Philippine Sea matapos ang US, Australia, Japan, Canada at France. India naman ngayon ang magiging katandem ng hukbong dagat ng Pilipinas para magsagawa ng maritime patrol sa Baho de Masinloc. Iniulat ng mga Indian outlet ng joint patrol sa West Philippine Sea ng Indian Navy at Philippine Navy ay kasabay ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa India sa susunod na linggo. Ang pagpapakita ng suporta ng India na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas ay malaking bagay upang ipakita sa China na parami ng parami mga bansa ang kumikilala sa 2016 Arbitral Award. Laban Pinas.